Ang isang underground system ng tren para sa Pilipinas ay nanatiling isang panaginip ng higit sa 50 taon na ngayon, ngunit sa pagdaragdag ng ilang pangmakina ng tunnel sa proyekto, tiyak na naramdaman nitong buong bilis ng maaga para sa subway ng Metro Manila. Ang kauna-unahang underground railway system ng Pilipinas ay unti-unti nang natutupad, at patuloy na ginagawa, at inaasahan na maging fully operational sa 2029, ito'y ayon sa Department of Transportation, ngunit, sinabi ng bagong Secretary ng Transportasyon na si Vince Dizon kahapon Miyerkules, ang proyekto ng Metro Manila Subway ay maaaring bahagyang mapapatakbo sa taong 2032. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Kahapon Miyerkules, sinabi ng kalihim ng transportasyon na si Vince Dizon na ang proyekto ng 488 billion pesos Metro Manila Subway ay hindi malamang na matapos sa pagtatapos ng termino ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa 2028, na may bahagyang operasyon ng subway na malamang sa 2032. Sinabi ni Dizon na ang mga pagkaantala dahil sa right-of-way issues, na nalaman lamang niya pagkatapos na siya ay makuha bilang pinuno ng DOTR, have stalled the project. Sinabi ni Dizon na ang pagkumpleto ng proyekto ay hindi malamang na mangyari sa 2028, sa pagtatapos ng termino ni Marcos Jr. administration. Napakaraming delays, mukhang mahihirapan na matapos yung subway ng 2028, aniya na, mukhang malabo po yan, pipilitin natin pero maswerte na po kung makakaisang istasyon tayo, sinabi niya sa Teleradyo Serbisyo interview, aniya na, ayoko naman magsasabi at magbibitaw ng pangako na alam ko naman na mapapako lang, sa tingin ko, partial operations by 2032, pwede. Maraming pagkaantala, nakita ko ang kalubhaan ng mga pagkaantala, at nahihirapan kaming makumplito ang subway sa pamamagitan ng 2028. Ang Department of Transportation, DOTR, ay nakatakdang igawad ang natitirang mga contract package ng Civil Works para sa Metro Manila Subway Project, MMSP, sa kalagitnaan ng 2025. Ang mga unawarded contracts para sa MMSP ang contract packages, CP, 105, 108 at 109, ang bawat kontrata ay tinatayang nagkakahalaga ng halos 10 bilyon pesos hanggang 15 bilyon pesos. Ang CP-105 ay nagsasangkot sa mga underground station sa Kalayaan Avenue at Bonifacio Global City. Ang CP-108 ay sumasakop sa mga istasyon ng Loten at Senate, at ang CP-109 ay nagsasangkot sa pagtatayo ng NAIA Terminal 3 Station. Ang 33 kilometrong underground railway ay may 17th istasyon mula sa lungsod ng Valenzuela hanggang sa Parañaque City. Sa sandaling ganap na pagpapatakbo, ang subway ay magkakaroon ng 30 pieces of 8-car train sets with a design speed of 85 km per hour, allowing to accommodate 519,000 passengers per day. Ang Metro Manila Subway ay malayo sa likod ng paunang ischedule nito. Ang konstruksyon para sa subway ay nagsimula noong 2019 sa ilalim ng Build program ng dating Duterte administration. Pagkatapos nito, ang subway ay inaasahan na maging ganap na pagpapatakbo sa pamamagitan ng 2025, kasama ang unang 3 istasyon na sinasabing tumatakbo sa pamamagitan ng 2022, ngunit ang mga hamon sa land acquisition, the right of issues on the way, delay in payments, at ang COVID-19 na pandemic. Ang aktwal na pagtunneling at paghuhukay para sa subway ay nagsimula lamang noong January 2023 sa ilalim ng kasalukuyang Pangulo.
Ang tunnel boring machine na inilunsad noong January 2023 ay dapat na nakumpleto ang East Valenzuela-Quirino Highway Station's tunnel noong December 2023. Ang North Avenue Tandang Sora Station Tunnel ay dapat na magsimulang magtrabaho noong July 2023 at matapos sa July 2024, ang huling tunnel, mula sa Tandang Sora Quirino Highway, ay makumplito sa August 2025. Gayunpaman, ang tunnel boring machine ay nagsisimula lamang sa trabaho sa istasyon ng North Avenue noong March 2024, ang isa pang tunnel boring machine mula sa North Avenue ay magsisimulang maghukay ng July 2024. Kamakailan lamang ay inilipat ng kagawaran ng transportasyon ang isa pang tunnel boring machine para sa subway sa Doña Julia Vargas Avenue, kung saan gagamitin ito upang mabuo ang mga tunnels para sa Ortigas Avenue Station, Shaw Boulevard Station, at Kalayaan Avenue Stations. Samantala, kailangang maghintay ang mga Pilipino hanggang 2026 bago mag-resume ang mga serbisyo sa tren sa pagitan ng Laguna at Albay, dahil ang Philippine National Railways, PNR, ay nangangailangan ng hindi bababa sa 16 na bilyon pesos upang ayusin ang linya ng interregional. Sa una, ang PNR ay dapat na magbukas muli sa taong ito ang operasyon ng tren sa pagitan ng Calamba, Laguna at Legazpi, Albay upang magbigay ng isang mas mura at mas mabilis na paraan ng paglalakbay sa timog na mga rehiyon ng Tagalog at Bicol. Ang pagpapatuloy ng linya ng Laguna-Albay ay magiging kapaki-pakinabang sa mga manlalakbay papunta at mula sa Bicol, dahil ang paglalakbay sa lupa sa rehiyon ay maaari na ngayong tumagal ng hanggang 15 oras kung masama ang panahon. Gayun din, ang mga flight ng Maynila sa Naga ay nakasalalay na ililipat sa Clark International Airport na may paparating na pagbabawal sa mga turboprop sa Ninoy Aquino International Airport. Ang paliparan ng Naga, sa kasalukuyang build nito, maaari lamang mga land turboprops, at mga pagsisikap na e-upgrade ito ay nahaharap sa mga pagkaantala. Sinabi ng pangkalahatang tagapamahala ng PNR na si Giovanni Miranda na ang ahensya ay hindi pa natatanggap ang kinakailangang pondo upang may ugnay muli ang Laguna at Albay sa pamamagitan ng tren.